ikot lahat ng 13 Judas na yan, sabi ni Don Pulube. Alright, so ito pa mga kababayan. Pag-usapan naman natin etong kasinungalingan nitong si Senador Rodante Marcoleta. Ang lahat po ng taong bayan, mga kababayan, ay nakita, di ba, ang mga pangyayari at mga tinuran, mga sinabi nitong si Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan, dito kay Senator Risa Ontiveros, na yan daw ang mahirap sa walang legal background. Pero alam nyo ba na nagsisinungaling itong si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan? Kaya kinumpronta ito ni Senator Risa at huli sa video ang pagsisinungaling nitong si Marcoleta. Naku, INC yan ha. INC yan, mga kababayan. Okay, so pakinggan po natin ang mga pahayag na ito ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi sabi niya wala akong Hindi ko po sinabi walang kinalamanan. Pag wala po... Wait. Wag mo na yan, guys. Eto muna, yung sinabi niya. Ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Ad hominem. kasi sabi niya wala akong Di ba maliwanag yung sinabi niya, mga ka-GPnatics? Yan po kasi ang mahirap kung walang legal Ang background. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Ad hominem. Oh. kasi sabi niya wala akong Hindi ko po sinabi walang kinalamanan. Pag wala po masyadong background, yung palalawakan po. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, hindi ko po sinabing walang kinalamanan, 'di ba? Bakit nagbabago yung statement mo? May video. Ang liwanag ng sinasabi mo na yan kasi ang mahirap kung walang legal background. Bakit binabago mo na yung statement mo ngayon? kasi sabi niya wala akong Hindi ko po sinabi walang kinalamanan. Pag wala po masyadong background, yung palalawakan po. Yan na nga po eh. Marami po sa mga kasamahan ninyo sa majority ay hindi po ATTY ang titulo kagaya ninyo. Sir, pakiayos naman ho yung piluka ninyo. Ito po ang mahirap kasi kung wala po tayong... kasi sabi niya wala akong Hindi ko po sinabi walang kinalamanan. Pag wala po masyadong background, yung palalawakan po. Yan na nga po eh. Marami po sa Hindi raw niya sinabi na mga kababayan na walang legal background. Wala daw siyang sinabi na walang alam sa batas si Senadora Risa Ontiveros. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, ano ba ang ibig sabihin ng walang legal background? Tagalogin pa natin, palalimin pa natin. Ibig sabihin, legal, from the root word itself, legal, di ba? Ibig sabihin nun, usapang batas. Ibig sabihin, wala kang alam sa batas. Kulang ang kaalaman mo sa batas. Ang tanong, ilang taon na ba si Senator Risa Ontiveros sa Senado? Mga kababayan. Ito ang sagot. kasi sabi niya wala akong Hindi ko po sinabi walang kinalamanan. Pag wala po masyadong background, yung palalawakan Huwag daw palawakin. marami po sa mga kasamahan ninyo sa majority ay hindi po ATTY ang titulo kagaya ninyo. Correct. Sir, pakiayos naman ho yung piluka ninyo. Ito ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Ad hominem. Sinasabi, Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Kinompronta siya eh. Oo, kasi pagkatapos si Senator Risa Ontiveros yung sinabi, Yan ang problema Oo. kasi wala tayong legal background. walang legal background. Ganun na nga, hindi abogado. Oo. Sir, pakiayos naman ho yung piluka ninyo. Baka naman sobrang taas ng tingin ninyo dahil abogado ka po na nakakalimutan ninyo na lahat po tayo pantay-pantay na nakaapak pa rin sa lupa. Correct. Senator, with due respect, marami po sa mga kasamahan ninyo sa majority ay hindi po ATTY ang titulo kagaya ninyo. Tinamaan nyo rin po ang mga kasamahan ninyo sa majority. At hindi kailangan na maging abogado ka para maging matalino ka sa batas. Pwede ba maging statesman kayo? Hindi kayo magandang ehemplo. Hindi kayo magandang ehemplo. Totoo yan, mga kababayan. Hindi magandang ehemplo itong si Rodante Marcoleta dahil napaka-arrogante. Tamang-tama yung pangalan niya sa kanya. Dapat Marcoleta Arrogante, di ba?
O Marco Beta Arrogante. Dapat ganun ang kanyang apelyido eh. Mga ka-GPnatic, sobrang sinungaling. Tingnan nyo, tawag dito. Ngayon, binira tuloy siya, pati nitong si Ronald Llamas. Sabi ni mga kababayan, ito po yung mahirap eh, kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po na hindi po bagong motion ito. Pero mga kababayan, marami nakasita sa kanya. Sa sobrang galing na lawyer daw ni Marcoleta, hindi niya diniklara ang mga campaign donation niya. Inamin pa yan. Hinamin niya pa yan on national TV. Ayun, may kasong plunder. Husay, bigyan ng jacket. Ganyan. Nagmalaki ka bilang isang magaling, bilang isang may legal background, pero mga kababayan, nakakalimutan mo. 'Di ba? Dahil sa sobrang galing mo, ikaw mismo ang umamin. Na alam naman natin, bawal po na tumanggap, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ng regalo habang ikaw po ay nasa gobyerno. At saka, ang imputo natin dito, etong si Senador Rodante Marcoleta, huling-huli sa video eh. Mabuti sana kung walang video. Maliwanag ang sinasabi mo na mahirap, yan ang hirap kung walang legal background. Ito ay pangmamaliit, ito ay pangungutya, ito ay maliwanag na tawag dito mga kababayan, pag-divert ng atensyon. Unang-una, sa aking palagay, yan ang yayari na ito ay wala ng ibang hindi na kaya na makipagdebate ni Rodante Marcoleta. Hindi na niya kaya makipagdebate. Kaya ang ginawa niya, mga kababayan, sa halip ay ad hominem. Sa halip, mga ka-GPnatics, ay bitaw siya ng mga salitang nakakasakit. 'Di ba? Hindi niya alam na ang background ni Senator Risa Ontiveros, naging kongresista rin ito. Pero ayon sa kanya, mga kababayan, inaral niya po ang batas. Inaral niya po, mga kababayan, yung proseso. Inaral niya yung parliamentary procedure. 'Di ba? Dahil, syempre, ang isang tao, kapag ikaw, hindi mo alam, or wala kang, sabihin natin, hindi ka abogado, focus on the things, mga kababayan, na kung saan kulang ka. Palakasin mo yung sarili mo. 'Di ba? Yun mismo ang ginawa ni Senator Risa Ontiveros, mga kababayan. Pinalakas niya yung sarili niya. Siya po ay nag-aral ng mga parliamentary procedure, na pinag-aralan kung ano yung mga pasikot-sikot dyan para wala pong kumutya sa kanya. Pero iba ang ginawa netong si ibang klase talaga itong si Marcoleta. Parang feeling high and mighty na siya lang ang magaling, na walang tatalo sa kanya, na akala mo, mga kababayan, ay siya lang ang talagang nasa itaas, na walang pwedeng humarang, walang pwedeng tawag dito, walang makakatalo sa kanya. O ito, sabi ni Senator Riza. Sabi ko, sir, nilapitan ko siya. Sabi ko, sir, pang tawag ko sa kanya. Sir, ang labo naman yan. Ang pinagdedebatihan natin, yung proseso ng pagbabago ng rule at yung laman ng proposal ninyong amyenda sa rule. Bakit nyo binababa sa usapin na kulang ako kuno ng legal background? Hello, isang dekada na akong nagtatrabaho sa Senado. That whole time, pinag-aaralan ko ang mga usaping legal. 6 na taon din ako nagtrabaho noon sa House of Representatives bilang kinatawan ng akbayan. Okay. Nung mga panahong iyon, pinag-aralan ko rin ang batas. Para, alam mo, yan ang recourse ng mahina ang argumento sa debate. Sa halip na nakatutok pa rin Ma'am Flavelina Sabiano at dun sa procedural nung pinagdedebatihan. Sa halip na tumutok dun sa merit o demerits nung panukalang niyang pagbabago sa rule. Sa halip na tumutok sa i-raise pa naming maraming substantive na problema sa proposed amendment niya sa rule, bababa siya dun sa pag-insulto sa pagkatao ng kadebate niya. Yan na yung
siya na mismo nagpatunay na mahina yung kanyang argumento. At So parang sinabi niya ngayon, mga kababayan, pinatutunayan niya yung sinasabi ng mga former Chief Justice na siya po ay isang, di ba? lowest rank lawyer. Oh. Maliwanag na maliwanag yun eh. Bakit ka pupunta sa ad hominem? 'Di ba? Doon ka sa, kita nyo naman, mga kababayan, ininsulto niya si Senadora Risa Ontiveros. Pero tinalo siya ng isang nanggaling sa One Bull University na sinasabi nila. Etong si Tito Soto. O pagdating sa rulings, pinagpipilitan niya pa na hindi daw applicable, mga kababayan, yung pag-call ng forum, ng quorum. 'Di ba? Na yung nag-move to adjourn, to call a forum, quorum, sabi ni dating Senate President Soto. 'Di ba? Tapos sabi niya, hindi yan applicable dito. Kasi nung nagsimula tayo, may quorum na. Wala eh. Umalis na sila. Anong pag-aanohan ninyo? Paano kayo mag-uusap-usap kung kulang sa tao? 'Di ba? It takes precedent, mga kababayan. Kahit anong motion pa yan. Kahit ano pang mga sabihin ninyo dyan, kapag nag-call na ng quorum, at wala po talaga, mga kababayan, kulang ng 13, matik yun. Kailangan na mag-call the roll. Si Marcoleta hindi. Iba pa rin yung sinasabi, pinagpipilitan pa rin yung gusto. Tapos galit na galit sa bending the law, pero siya mismo, mga kababayan, kabago-bago sa Senado, ang gusto mangyari, ay gumawa kagad ng pangalan. Gumawa ng pangalan para sa ihisang tao lamang. 'Di ba? Para sa kapakanan ni VP Sara Duterte. Para sa kapakanan ng mga senador na pwedeng bumoto kahit nakakulong or nagtatago sa batas. Marcoleta, ano ba ang sinasabi ng batas ngayon? Ng panibagong ruling ng Supreme Court. 'Di ba? Ang isang pugante, ang isang nagtatago ay cannot seek a justice relief. 'Di ba? Kapag siya ay pugante. Pugante si Bato, papayagan mo, bibigyan mo ng special attention. And yet, mga kababayan, 'di ba? Marami pang nakaumang na dapat niyong unahin na batas. Bakit ito ang pinagtatalunan? Bakit ito ang inuuna nyo? Samantalang, mga kababayan, mga ka-Jepinatics, yung pinapile na batas ni Senator Riza Ontiveros, yung binabanggit kahapon, na kung saan po ang isang pasyente, di ba, hindi pwedeng i-detain or hindi pwede na tapos na yung kanyang procedure, yung treatment sa kanya, tapos dahil walang pambayad, ay kailangan manatili muna siya doon. Di ba? Yun yung batas ni Senator Risa Ontiveros na kung saan po lalo po tayong nagiging kumbaga talo, 'di ba? Lalo tayong nadadamage kasi may dagdag pa na pasanin sa balikat natin habang araw-araw dumadagdag na wala tayong i-produce na pera pambayad po doon sa ospital. Sa hospital bill. Na kung pwede naman, mga kababayan, ay pumirma na lang po tayo ng kasunduan. 'Di ba? Sa kanila hindi pwede. Kailangan magbigay ka muna at least 50%. Or kung hindi 100%. Dapat 'yun ang inuuna natin, hindi yung mga bagay na 'to. At dahil sa pangyayari na 'yan, mga kababayan, no? Sana naman yung mga ibang members ng INC pinagkakatiwalaan nyo pa rin ba? Si Rodante Marcoleta? Yan ay tanong ko lamang po, mga kababayan. Dahil INC po yan, kabaro ninyo, na nagsisinungaling, pinagpipilitan niya na wala daw siyang sinabi. Mga kababayan, hindi daw ganon ang ibig niyang sabihin. Ano, pinanganak ba tayo kahapon? Hindi raw ganon ang ibig sabihin niya na wala daw alam sa batas. Ano bang ibig sabihin ng legal background? 'Di ba? Walang alam sa batas, kulang ang kaalaman. Sabi niya gano'n, huwag niyong palawigin, huwag niyong bigyan ng pakahulugan ang sinabi ko. Aba, mga kababayan, maliwanag yung sinabi mo eh. Na mahirap kung walang legal background. Tapos sasabihin mo, huwag bigyan ng kahulugan. Kaya nga nagalit si Erwin Tulfo sa iyo eh.
sa kayabangan mo, sa kahambugan mo. Oh, ngayon mga kababayan, punta naman natin yung topic na kung saan inaabangan nyo lahat. Okay? Dahil po sa mga nangyari, nakita natin na ang Senate minority ay nag-walk out. Pero kasunod niyan, mga kababayan, ay nagpaparamdam na itong si Senatora Loren Legarda. Dahil sa mga nangyari, mga kababayan, nakita po natin ang magkasama itong si Mig Zubiri, paakyat po mga kababayan sa office nitong si Senadora Loren. At kasunod nga po ng paglabas ng minority ay sumunod din si Senadora Loren Legarda sa kanila. Kaya marami nagtatanong mga kababayan, madadagdagan na nga ba ang minority at nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para lumipat uli etong si Senatora Loren Legarda sa minority para bagong maging panibagong majority sa pangunguna po nitong si Win Gatchalian for the win, mga ka-GP Natics. Okay, eto po. So eto, nakita po natin mga kababayan, nung lumabas po ang Senate minority ay ito po ang pangyayari. Sir, sabi po ni Senator Marcoleta. Pero sir, sabi po ni Senator Marcoleta. Tita Josephine. Kailangan po pagdebatihan kung applicable daw po kay Senator Bato yung motion. Ay, sige sir. Sandali ha, sisiyaw mo na. Okay lang tayo mama, sorry. So kasama nila, magkasama. Akita nyo naman, magkahawak kamay pa, mga kababayan. At alam natin na si Mig Zubiri, si Senator Loren, at si Tito Soto ay talaga magkakasama yan. No? Si Loren naman kasi, kaya naman napunta yan sa kabila dahil pinangakuan ni Alan Peter Cayetano na siya magiging Senate President. Pero alam natin na inisahan lang siya netong si Cayetano. Sen, kumusta po? Ano po masasabi niyo doon sa walkout ng minority, Sen? Oh. So, we'll focus on Monday. Ganun lang yun. Life goes Life on. goes on. Ano po na pag-usapan niyo ngayon, Sen, ng mga ilang majority senators po? Marami. Mga agenda for next week. Senator, reaction dun sa pag-walkout ng members of the minority. I said life goes on. So we continue on Monday. Pero how about po yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo doon sa mga ilang majority senators, Sen? Ay, yun na nga eh. Kasi they're waiting for you sa lounge. Then I'll follow kasi si Migs aakyat sa office ko. Oh, mga kababayan, si Migs ay aakyat sa office ko. They're waiting for you. Oy, inaantay ka daw, Jinggoy. Pero si Migs aakyat sa office ko. Oy, may pag-uusapan. Oh, yun. Excuse po. Okay. So ngayon mga kababayan, dahil po sa mga linya na yan, dahil sa paghahawak kamay na yan, ay naging usap-usapan itong paglilipat ni Loren Legarda. Kasi ayon po dito sa OMG KKKLK, ay minority senator stage a walkout to protest the majority push to fast-track a resolution allowing remote participation in and voting. They argued the measure undermines Senate rules and should not be prioritized over urgent national concerns. Speculations grew. Of all the pressing matters, why focus on this? For whom? For Senator De La Rosa and possible future fugitives, so they can still vote even while absent or facing legal cases. Now, mga kababayan, the minority bloc stood firm against what they called the tyranny of the majority, warning that the rule change was being railroaded to protect allies rather than serve the public. Tama naman yon. Adding intrigue, according to our Senate source, Senator Loren Legarda reportedly followed the minority bloc after their exit, mga kababayan. Kaya lang, may catch. Tuloy natin. Baka sabihin ng iba masyado ka naman, binabasa mo lang ngayong para sa inyo. Kaya lang, seeking where they were meeting, for what purpose
to sympathize or to spy on their strategy. Nilagyan pa talaga ng intriga sa dulo no? To spy on their strategy. Again, mga kababayan, ang masasabi ko lang dito, sa lahat po ng casualty sa pagpapalit ng liderato ng Senado, masasabi kong ang na-damage talaga dito ay si Senator Loren Legarda. Kayo na nagsasabi, mga kababayan, nung tinanggal yung picture niya doon sa kanyang alumni, 'di ba? Bilang alumna, ay talagang masakit 'yon, mga kababayan. Ngayon, isa pa, hindi mo natupad yung pangarap mo na maging kauna-unahang 'di ba? Kauna-unahang babae na Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas dahil naloko ka. So masasabi ko, mga kababayan, sa lahat po ng merong sigurong kakayahan, 'di ba? Siguro merong karapatan na magpalit ng kanyang kinabibilangang grupo ay itong si Senator Loren Legarda. Na walang inaantay na kapalit. Maaari kong sabihin na walang inaantay na kapalit. Mga kababayan, this is a revenge, 'di ba? Revenge para dun sa panloloko nitong si Alan Peter Cayetano sa kanya. And nakikita naman natin, mga kababayan, kung si Loren Legarda ay isang matuwid. Okay, kung matuwid. Makikita niya kaagad yung railroading na pambabraso na ginagawa ng kampo ni Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Nakita natin, mga kababayan hindi na ito naayon sa kanilang Senate rules. Gumagawa na sila, mga kababayan, ng panibagong tawag dito, pag-i-interpret na